Sindak. Ang aking ibabahaging kwento sa episode na ito ay galing po sa tunay na karanasan ng aking ama nung kanyang kabataan. Nataon din, Sir Red, na siya ay nanliligaw pa lamang kay mama. Ayaw ko man pong siraan si Papa pero nung una daw po ay ayaw talaga siya ni mama. Bakit? Bukod kasi sa basagulero si Papa noon ay lasinggero din daw. Pero sa bandang huli ay sinagot din naman daw siya ni mama and of course eto nga, naging sila sa bandang huli. Tiga-Samar sina Mama Sir Red. Ang kwento po ay ganito. Noong araw daw na iyon ay talagang malimit na nag-iinuman sina Papa kasama ang kanyang mga kabarkada. Dumadating pa nga daw po sa punto na dumadayo pa daw sila sa ibang lugar kasama yung pinsan niya upang nang sa ganon ay makapag-inuman lamang. Napagkwentuhan nga daw po nilang magbabarkada noon kung gaano kalaki yung tsansa o pag-asa ni Papa kay Mama bilang siya nga'y manliligaw. Binibiro pa nga daw po siya ng kanyang mga kabarkada noon na malaki naman daw ang tsansa kung siya ay magbabago. Hanggang sa napunta sa kwentong katatakutan ang kanilang usapan. Dito nga daw po ay na-touch yung kwento sa lugar ng engkanto na makikita sa Samar. Dito nga din po naikwento ni Papa yung tungkol sa isang ginintuang barko na dumadaong sa dako ng Samar at hinahanap daw ng mga naroroon sa barkong iyon ang lugar na kung tawagin ay Biringan. May isang mamamayan nga daw po ang nagtanong kung ano ang pakay ng mga taong nakasakay sa barko at kung bakit nila hinahanap ang naturang lugar. Pero may isang lalaki daw po mula sa barkong iyon ang sumagot at sinabing magdi-deliver lamang daw po sila ng mga in-order na parsela doon sa nabanggit na lugar sapagkat ang lahat ng ito ay bayad na. Ngunit yung manong na nagtanong sa isa sa mga tauhan sa barko ay napatikom na lamang ng bibig. May isang matandang babae din na residente ng Samar daw ang nagsabi na wala sa mismong lugar kung saan sila dumaong yung hinahanap nilang Biringan at baka maaaring nasa ibang lugar daw ito. Alam ng mga residente kahit noon pa ang patungkol sa misteryosong lugar na ito. Pero mas pinipili na lamang daw po nila na wag sabihin ang totoo at magpatay mali siya upang umalis na daw ang mga taong magdi-deliver sana ng mga in-order na kung ano-ano galing pa sa ibang bansa na patungo sa Biringan. So fast forward. Makalipas ang 12:00 ng hating gabi. Doon pa lamang daw po naubos yung iniinom nilang alak. Yung ibang barkada nga ng aking papa noon ay nagsiuwian na daw, pati na rin yung pinsan niya na tito ko na tawagin na lamang po natin sa pangalang Albert. Niyaya na lamang daw po siyang matulog para makapagpahinga sa bahay ni Tito Albert, ngunit tumanggi si Papa. Sabi niya, susunod na lamang daw siya dahil nabitin pa siya sa kanilang iniinom. Dahil doon, sinabi ni Tito Albert na wag na siyang lalayo o lalabas sapagkat kung nagtatangka man siya na bibili ng alak, wala na daw po siyang makikitang bukas na tindahan. Sumagot naman daw po ang aking ama na meron pa yan. Basta hintayin mo lang ako dito, babalikan kita. Pustahan pa tayo, mamaya may dala-dala na akong manyang.
Yung manyang Sir Red ay ang tawag sa kanilang alak na iniinom. So dahil wala nga pong nagawa, ang pinsan niya na si Tito Albert ay pumayag na lamang po ito. Pero sinabi na kailangan niyang bilisan at baka kung mapano daw siya sa daan. So habang naglalakad na papalayo ang aking ama sa bahay ni na Tito Albert, meron daw po siyang naaninagan. Sobrang liwanag daw nito. Doon nga'y nakita din daw niya ang tila malaking tindahan sa gitna ng malawak na bukirin na siyang ubod talaga at nagsasabog ng kaliwanagan sa gitna ng hating gabi. Ewan ba ni Papa kung bakit tumungo siya sa direksyon na iyon na waring isang kulisap na naengganyong lapitan ang maliwanag na lampara. Dito nga Sir Red, namataan daw po niya ang isang babae na nagwawalis doon sa loob ng malaking tindahan. Ang ipinagtataka nga lang po niya ay bukas talaga yung tindahan pero wala pong bintana. Kaya ang gagawin mo ay magtatanong ka lang daw sa isang maliit na butas o di naman kaya ay dun ka sisilip para makita mo ang mga paninda. Mula doon, ituturo mo lamang kung ano ang iyong gusto. Sabi pa ni Papa, yung naturang tindahan, bukod sa malaki, ay meron pa nga daw pong mga bakanteng upuan at table na nasa gawing gilid nito na kung saan pwede mo talagang tambayan, pagkainan or pwedeng dun ka na uminom at ubusin ang iyong pinamili. Andun na rin daw po sa isipin si Papa na sa tagal-tagal daw po niya sa lugar at sa palagian daw po niya na paglalakad sa naturang lokasyon, ngayon lang niya nakita yung tindahan. Pero ipinagsawalang bahala na lamang po niya ito at naputol ang kanyang iniisip nang tanungin siya ng tindera kung ano ang kanyang bibilhin. Itinuro daw po ni Papa yung manyang at nakangiti naman daw po yung tindera sa kanya sabay kuha ng kanyang bibilhin. Sa bandang gilid din daw Sir Red ay nakita din niya ang parang asawa nung tindera na nag-iihaw ng kung ano. Nakakwentuhan pa daw po ng ama ko yung nag-iihaw na lalaki. So nung naabot na nga daw po kay Papa yung kanyang pinamimiling manyang, inutusan pa daw po niya yung babae na tindera na ilagay na lamang daw po sa plastic at lagyan ng straw ang kanyang iinumin at doon na lamang niya uubusin sa gilid ng tindahan. Nagbayad naman po ang aking ama at sinuklian naman ng babae ang kanyang binayad. So yun nga nangyari Sir Red. Uminom po sa tapat ng tindahan ang aking ama hanggang sa walang ano-ano ay umikot daw ang kanyang paningin at hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Kinabukasan, dito na daw po siya nang hilakbot si Red. Wala na ang tindahan. Wala na lahat ng mga gamit nito na nasa gilid kagabi. Tanging malaking puno daw ng balete ang kanyang nakita. And the worst, nakasandal lang daw pala siya doon. Nakapa niya ang kanyang bulsa at doon nga'y naaalala niya yung sinukli ng babae sa kanya. Subalit pagbunot niya sa kanyang bulsa, yung mga perang papel ay naging dahon na. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell.
Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.